Grabe, hindi namin inaasahan na ganito yung mangyayari sa kuya ko. Tatahiin yan. Tatahiin yan. Sa kasagsagan kasi ng pagbaybay namin sa lugar papunta sa spot na pupuntahan namin, ay hindi namin inaasahan na makakatapak yung kuya ko ng talaba. Halos lumaylay at maputol na yung daliri ng kuya ko sa paa. Dahil nga napakatalim ng talaba na natapakan niya. Ganito kasi nangyari mga pre, bago ang lahat ng yan. Gigising kami ng maaga para magkita-kita dito sa amin. Magbabaka sakali kasi kami na manguha ng mga lamang ilog. Tulad ng mga talaba, alimango, alimasan. Piyesta na kasi ngayong araw dito sa lugar namin. Pag may ganyang kasing okasyon mga pre, ay talagang lumalabas kami ng late para makakuha ng mga pangpulutan o maihahain sa lamesa. Pag piyesta kasi mga pre ay meron tayong mga unexpected na bisita. Minsan nga mga taga malalayong lugar pa. Madalas kasi nilang hinahanap yung mga seafoods kapag nabisita sila sa amin. At nung mga nakaraang taon ay wala kaming maihain. Kaya naman ayaw na naming maulit yun. Alas 3 ng madaling araw na magkita-kita kami dito sa tapat ng bahay namin. Nauna nang dumating si paring Owa tsaka si paring Melvin. Inaantay na lang namin si paring Ibes para makasibat mga pre. Ang kaso nga lang ilang minuto na kami nag-aantay ay wala pang Ibes na dumadating. Kaya naman napagpasyahan namin na sumibat na at daanan na lang namin. Halos pabukang liwayway na din kasi sa mga oras na yan. Bali kasama nga din pala natin dito si paring Amben at paring Jonjon. Taon naman na paglabas natin ay nakasalubungan natin. Mauuna na sila sa spot kasama yung kuya ko at kami naman dito ay dadaanan si paring Ibes at bibili tayo ng pagkain na pwede nating mabaon. Pagdating namin sa kanto mga pre, sakto nag-aantay na din si paring Ibes. Kaya naman hindi na tayo natagalan at nakasibat din agad tayo. Nahanap kami na mabibilan pre ng pagkain na babaunin namin. Kaso puro sarado pre. Pagsibat namin mga pre, wala kaming ibang inuna kung hindi maghanap agad na mabibilan ng pagkain. Wala kasi tayong baong pagkain sa pagkakataon na to. At alam nyo naman na walang tindahan sa lugar na pupuntahan natin, kaya mas mabuti nang magbaon tayo. Kung saan talaga kami nakarating ni paring Owa pero wala talaga kaming mabilan. Pakain ng amad. Bakit? Medyo lang ako tinapay may amad. Papain ko ka ako eh. Pati karinderya pre, puro sarado. Wala na nga kaming choice at umaandar na din yung oras. Kaya napagpasyahan namin na pandesal na lang yung baunin. Sakto naman na meron tayong madadaan ng pandesalan dito sa may harapan ng simbahan. Maraming pandesal na nga yung binili namin para hindi na magkabitinan. Nang makabili ng pandesal mga pre ay sibat na tayo para makapunta na doon sa may spot na pinagpaparkingan natin. Doon sa may bukid. Halos maliwanag na nga nang makarating kami dito. Ang lamig pa nga ng simoy ng hangin sa mga oras na yan. Kaya makikita nyo si paring Ibes nanginginig-nginig. Masaya pa kami sa mga oras na yan. At hindi talaga alam ng bawat isa na mangyayari sa kuya ko yun. Nagpatuloy na kami sa paglalakad para matagpuan na natin yung kuya ko tsaka sila paring Amben. So siyempre naglalakad na kami papunta doon. Ando na kasi sila Arbil tsaka sila paring Amben. Nauna na kasi sila kasi mga nakabike lang kami, nakamotor. Pinagamit ng kuya ko yung motor sa amin para hindi na kami mamamasahe. Hindi kasi namin madala yung motor pre. Gawa nga na medyo bago-bago pa, baka mawala pre, mahirap na. Nakasagsagan ng paglalakad namin mga pre ay hindi namin mapigilang kumain ng pandesal. Gawa nga ng humahalimuyak yung amoy nito. Bagong luto kasi at alam naman natin na napakasarap ng pandesal kapag bagong luto. Sa pagkakataon na yan ay nakita na namin sila. Nadatnan pa nga natin sila na nangangapa dito sa may palayan. Bali dito nga pala yung lugar kung saan tayo nangilaw noong nakaraang gabi. Maraming nakukuhang alimasag dyan kaya naman sinubukan nilang salatan ulit. Sir, kaliwa sa right. Kaliwa sa bar. Eh, pre, abutan namin nandito yung may-ari pre. May mga nangangapa dito, pinasok yung palaisdaan ni Manong. Manong, ano po ba laman ng ano nyo? Tubig. Tubig, hype na yan. Kaya Indiano. Kala ko engineer, Indiano pala. Nang magkita-kita kami at magsama-sama ay sibat na agad kami. Kaya ba? Sa kasagsagan ng pagbaybay natin sa lugar na to para makapunta sa spot na pinangunguhanan natin ng seafood, ay dito na nangyari yung nangyari sa kuya ko na hindi natin inaasahan. Napag-iiwanan kami ni paring Melvin at paring Owa sa mga oras na yan. Naabutan na lang namin sila dito na tumatawid na sa may waterway. At dito na namin kinagulat yung nangyari sa kuya ko. Grasya pa. Saan? Tek, ang gara. Arbil. Dahan-dahan ni tahiin yan. Hindi. Ang hindi yaw nga. Oy, doon. Andiyan ang talaba dyan. Okay.
Grabe, nenervyusin ka talaga kapag nakita mo to sa personal. Sobrang laki ng hiwa at talagang lumaylay na yung daliri ng kuya ko. Sa lagay pa nga ng sugat niya ay talagang kailangan tahiin. Sa mga oras na yan ay talagang nasa kawalan kami at talagang napakalayo na sa syudad. Halos nasa kalagitnaan tayo ng dinadaanan natin bago makapunta dun sa may pinangingisdaan natin. At alam nyo naman kung gaano kalayo yun. Wala kaming ibang magagawa kundi bigyan ng first aid yung kuya ko. Sinira na namin yung damit ni paring Melvin para maipanali sa daliri ng kuya ko. Para kahit papano ay hindi mapasukan ng dumi at mabawasan ng pagdurugo. Bago talian mga pre, pinahugasan muna namin sa kuya ko dito sa may tubig alat at makikita nyo dyan kung gaano kalaki yung sugat niya. Nang mahugasan mga pre, makikita nyo dyan na tinatalian na ni paring Melvin. Grabe talaga yung panlulumo ng bawat isa, gawa nga ng hindi natin to inaasahan na mangyayari. Okay lang sana kung mga tusok o hiwa lang na mabababaw. Ang kaso nga lang sa pagkakataon na to ay talagang malala yung tama ng kuya ko. Tek, empat. Pangit, Ben. Baik ka ba? Para di man yung dugo. Ito, tama ba? Okay. Okay. Okay na? Para maipit yung lamang ko. Yan. Doble mo tali. Okay, ayan. Shoot mo medya. After matalian mga pre, pinagsuot namin ng medyas yung kuya ko. Sigurado kung iniisip mo kung uuwi na ba kami o magpapatuloy. Pero sigurado kung magugulat ka at bibilib ka sa pangyayari. Dahil imbes na mag-aya yung kuya ko pa uwi mga pre, mas pinili niya pa rin magpatuloy. Kahit ika-ika at talagang iniinda niya yung sugat niya, ay hindi niya ginawang rason yun para hindi magpatuloy. Alam naming delikado, gawa nga ng baka ma-infection to. Pero don't worry guys, alam naman namin yung mga ginagawa namin. Sa kabila ng mga nangyari mga pre, nakarating tayo dito sa may spot. Pero sa mga oras na yan, wala na talaga ako sa mood at wala na din akong ganang mag-video-video para ma-share yung mga kaganapan dito. Tigas din kasi ng ulo ng kuya ko. Gusto niya pa kasi mga pa sa mga oras na yan. Pero hindi na namin pinayagan. Mas minabuti na lang namin na dito na lang siya mag-stay kasama ni paring Owa, paring Melvin at manguha na lang sila ng talaba. Sa kabila ng mga nangyari mga pre, pag-uwi namin sa bahay ay meron ng mga nakaabang na mga bisita. Andito na yung biyenan ni kuya at mga tropa. Alam kong nabitin kayo sa mga nangyari mga pre, pero wala talaga akong magawa. Nawala talaga ako sa wisyo, kaya nag-focus na lang ako manguha ng mga alimango alimasag. Sa kasagsagan naman ng pangangapa namin ay ito yung pinukusan nila paring Melvin at ang kuya ko. Nanguha na lang sila ng talaba para kahit papano ay meron silang maiuwi. Binanatan nga agad ng biyanan ng kuya ko yung malalaki nating talaba dyan. Fresh na fresh yan, gawa nga ng kakauwi pa lang natin. But anyways mga pre, sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ay nakauwi naman kami ng safe at okay naman na yung kalagayan ng kuya ko. Lesson learned, ugaliin palaging mag-ingat saan man o ano man yung gagawin natin para maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, lagi tayong magdoble ingat, gawa nga ng hindi natin alam yung mga pwedeng mangyari. Pero pasalamat pa din kami, gawa nga ng ganun lang yung nangyari sa kuya ko. Gabi na nga sa mga oras na yan at kasagsagan na ng pag-inom namin. Chillin na kami at tamang celebrate na ng piyesta. Ganun pa man din ay nairaos natin itong araw na to. Hanggang dito na lang mga pre. Salamat sa panonood. Peace out.